Good morning sa inyong lahat. Welcome to another video. Nasa harapan ko ulit ang Honda 125 version 4 Special Edition. Ngayon umaga pag-uusapan natin ang mga noticeable changes. So far para sa akin halos wala namang naiba dito sa version 4. Kundi yung kanyang kulay na stellar blue metallic. Two-tone na siya guys compared dun sa unang version, sa older version. Kaya mapapansin nyo, pag nakita nyo yung ganitong kulay na two-tone, version 4 na siya, pati yung kanyang mugs is bronze na rin siya, or dark brown. Harap likod, pati yung kanyang grab bar is also dark brown or bronze. Kung makikita nyo yung decals niya, meron na siyang tatlong kulay. White, brown, and blue. Meron na siyang winglet or air vent. Pumapasok din yung hangin pag mabilis yung takbo mo. Wow! And of course, di natin madideny. Ito yung kanyang pagka-sporty. Kung titignan nyo yung motor na to, itong scooter na to, very sporty siya, guys. Ang headlight, napakasungit. Kung titignan nyo, napakaangas ng forma. Tignan yung kanyang turn signals, guys. Nasa loob na, hindi yung mga nakalabas pa sa gilid. Kaya napakalinis, napaka-premium ng dating nitong Honda version 4. Dito naman sa kanyang piston brake caliper, ito ay equipped by Tokiko brand, and single disc brake na rin siya, guys. So kung makikita nyo dito, nakalagay ito is combi brakes. Sa kaalaman ng lahat, yung combi brakes is pag preno nyo sa harapan, bahagyang sumasama rin ang preno sa likod. So para sa mga baguhang rider, maganda tong features na to, safety features na to. Front suspension, syempre naka-telescopic fork pa rin siya, gaya ng mga unang version. Ang front tires niya same pa rin ng mga unang version, 90 by 80 by 14. Syempre tubeless pa rin siya. Tapos sa kanyang likod naman, same din nung dati, 100 by 80 by 14 tubeless. Kung makita nyo tong kanyang side mirror, is napaka-premium talaga ng pag-aagawa, which is very common sa mga Honda bikes o Honda scooters. Kung makita nyo yung kanyang mga buttons, napaka-premium din. Mapapansin nyo yung pag hindi premium to yung parang nangungupas yung kulay. Pero ito, tingin ko hindi ito mangungupas Meron tayo ditong compartment na may takip. Siyempre, meron tayo ditong USB port para sa mga cellphone natin. Pag nalobat tayo, saksak lang siya dyan. At kasya dito isang cellphone. Medyo malalim to, guys. Ito naman kabila is medyo shallow siya, pero syempre usable din yan. Kung meron ka mga coins or meron ka mga maliliit na bagay, pwede mo siyang ilagay dyan, susi. Syempre itong ating sabitan para sa ating mga excess baggage. Footboard pala, ang ating footboard, medyo spacious naman siya. Check natin yung kanyang compartment. Yan. Hindi kakasya dito ang isang half-faced helmet. Ang seat height nito, guys, ay 769mm and ang ground clearance niya is 131mm. Yan, ang height ko 5'7". Medyo lapat yung pa ako sa sahig. Makikita nyo. So kung ang height niya is 5'5", 5'4", kaya pa rin to, manageable pa rin siya, nakatipto kayo ng konti kung nasa 5'4 kayo. Kahit 5'3 kaya to, mga lady rider dyan, kayang-kaya to. Tsaka magaang siya. So yun lang, guys. Kung nagbabala kayong kumuha ng version 4 ng Honda Click 125, ang masasabi ko lang is very reasonable ang kanyang price, and sulit na sulit ang pera nyo sa scooter na to. Kasi syempre, Honda yan. Tsaka kung makikita nyo naman, napaka-premium ng pag-aagawa ng Honda. Yun lang, guys.
next video, abangan nyo is magkakaroon tayo ng short-term review. I think ang gagawin natin is first impression ride sa motor na to. Next video. Okay?